Posible raw na nagkuta ang lider ng mga terorista na si Isnilon Hapilon sa lugar kung saan naganap ang bakbaka ng militar at Maute Group na ikinamatay ng 13 sundalo. Kinumpara naman ng AFP at ng US Embassy na tumutulong o kinumpirma ng AFP at ng US Embassy na tumutulong sa mga sundalo sa Marawi ang US Special Forces. Ang mainit na balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa bakbakan ng militar at Maute Group sa Marawi City nitong Biyernes, 13 ang namatay at 4 na po ang sugatan sa hanay ng mga sundalo. Sa kabuuan, 58 pwersa ng gobyerno na ang namatay mula nang magsimula ang bakbakan sa Marawi. Hindi raw bababa sa 30 terorista ang nakaengkwentro ng militar sa loob ng sentro ng lungsod. Some hostages were taken near at the mosque. So our Marine Forces conducted combat clean operations and they encountered enemy positions. They have in place several IEDs, several B-40s and RPGs. Kabilang sa mga napatay si First Lieutenant Frederick Savellano, commander ng Marine Company, na nakarecover sa halos 80 million pesos na cash at tseke mula sa bahay na dating inuokupa ng Maute Group. Ang lugar kung saan nangyari ang madugong engkwentro ang pinaniniwalaang pinagtataguan ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon at iba pang miyembro ng Maute Group. Posible rin daw may mga hawak na civilian hostage ang mga terorista. Sila po ay napunta sa sektor na mukhang napasukan ng napakatinding depensa dahil po sa kinaroroonan ng maaaring mga hostages. Sa mga susunod na araw, lilimitahan na raw nila ang airstrikes. Patuloy po ang aming pakikipaglaban sa kanila. Ground assault po sa lahat ng dako ng lahat ng lugar na patuloy na hawak nila. At sisikapin po natin gawin yan sa mga susunod pang mga araw. Tumanggi namang magbigay ng komento ang militar kaugnay sa namataang P3 Orion spy plane ng Amerika na nakuna ng GMA News kahapon. Pero kinumpirma ng AFP na merong US Special Forces na tumutulong sa mga sundalo sa Marawi. Gayunman, wala raw specific na nirequest ang pamahalaan na tulong mula sa Amerika. The presence of the US counterparts facilitate the exchanges of intelligence, facilitate subject matter experts exchange, and also provides training exchanges and of course the technical support. Ang US Embassy naman, kinumpirmang hiniling ng gobyerno ang tulong ng US Special Operations Forces para labanan ang mga terorista. Mula sa Marawi City, Sandra Aguinaldo, GMA News.